So, ang pag-uusapan po natin, ang title ay, tanongin mo ang katabi mo, may pinatay ka na ba? Yan ang ating title ngayon. May pinatay ka na ba? Okay. Biblically, tayo po ay naging mananampalataya. Pag ang isang tao pala talaga ay na-born again, we totally surrender lahat ng mga nating buhay natin. Okay, dapat, eto mga kapatid, sana hindi na struggle sa atin yung lumang buhay natin. Kasi pag yan ay naging struggle sa'yo, hindi mo pa napapatay yan sa buhay mo. Alam mo yung pagpatay na, patay na. Amen? Pag sinabi mong patay, hindi na yung makakakilos, hindi na makakahinga, hindi na makakagawa. Patay na nga kasi. Okay? So, yung paninigarilyo ko nung araw, patay na yun. Hindi na siya nabuhay ngayon dahil tayo ay na-born again. So, yung dati nating pagiging makalaman noong araw, namatay na mula nung tayo ay kumilala sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, dapat meron ka pa rin pinapatay. Kasi ganyan ang kaaway, naparito siya para patayin tayo eh. Tapos sa sarili natin, dapat may dinededo rin tayo. Amen? So ito po ay natutunan ko rin. Sabi po ng isang author, laziness kills ambition. Siguro nakita nyo na yan sa mga social media. Isa po sa dapat nating patayin ay ang katamaran sa isang pagiging Kristiyano. Pangalawa po, anger. Okay, sama ng loob, galit, matampuhin ka. So dahil sabi niya, anger kills wisdom. Nagiging tayo, hindi tayo tumatalino kapag tayo ay laging may galit sa puso, laging nagtatampo. Okay, it will kills wisdom. Ano pa ho ang mga dapat pinapatay natin? Fear, pagkatakot. Because fear kills dreams. Ang mga duwag, hindi maabot ang kanilang mga pangarap at gusto sa buhay. Okay, pag naalala ko yung mga dati po mananampalataya, meron isang pastor, wala talagang hirap po sila sa pang-upa at madalas 3 buwan di sila makaupa sa church. Sabi ng pastor ay bahala na, nilipat na lang kami Lord kasi hindi kami makabayad eh. Minumura siya ng yung nagpapaupa ng building. So nag-pray sila hanggang may ginamit ang Panginoon sa kanila. So ngayon nangungupa sila pero sobra na yung kanilang flow ng kanilang pananalapi. Bakit? Kasi siya po ay hindi natakot, nagpatuloy po siya. Dapat ganun din po tayo. Ego kills growth. Pag punong-puno ka ng mga pride sa sarili natin, mahihirapan ka mag-grow. Okay? Kasi yan ang pumapatay sa paglago mo sa Panginoon, lalo na. Yung laging ikaw, mahalaga sa'yo, lagi ikaw, yung nararamdaman mo, lagi yung gusto mo, yun ang mahalaga. So, ego yun. Ego. Sabi mo sa katabi mo, ego. Mataas ang ego pag gano'n. So, it will kill your growth. Kaya hindi ka lalalim because ginagamit ng kaaway yung ego mo. So, mabagal. Ego. So, ang ating pagmamataas ay napakahirap. Dapat po yan talaga papatayin natin sa sarili natin, no? Ano pa? Ayan, yung pagiging seloso mo, selosa, no, lagi ka nag-iisip ng, may tawag niya sa Tagalog yung tamang hinala lagi. Lagi tamang hinala. Wala namang ginagawang masama. Lagi nag-iisip ng masama. Selos kasi yun no? So, it will kill peace. Mawawalan ka ng kapayapaan dyan. Okay? So, isa pa na mahalagang pinapatay natin, love. Okay? Yung pag-aalinlangan, it will kill confidence.
Okay, sabi ng author, ang sabi niya, yung mga ugali na ganyan, no, laziness kills ambition, anger kills wisdom, fear kills dreams, ego kills growth, jealousy kills peace, doubt kills confidence. So, sabi niya, basahin mo daw pabaliktad mula doon sa huli, ambition kills laziness. Nakita niyo? Pag may wisdom ka, it will kills anger. Pag may dreams ka, it will kills fear. Pag ikaw'y lumalagot, namamatay na yung ego mo, yung pride mo sa buhay. Ganyan talaga no? And if you have peace, it will kills jealousy. Hindi ka na mag-iisip ng masama sa kapwa mo. Hindi ka na magiging seloso, selosa, tamang inala, okay? Kasi yan ang sumisira sa kapayapaan. Basahin mo yung huli, confidence kills doubt. Pinapatay nito ang alin lang.